Mayong gabi, mga kababayan nako no nga mga Bisaya nga taga Visayas o taga Mindanao ug usab sa atong mga kaigsuonan nga mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At sa mga kababayan din natin na mga Tagalog, magandang gabi sa inyong lahat. At sa mga kapatid din natin or kababayan natin na mga Ilocano, naimbag nga rabi kanyayo amin. So sa gabing ito, nais kong ibahagi sa inyo mga kababayan ang dahilan kung bakit kino-consider ko or ma-consider nating lahat na ang pinaka sanhi ng problemang corruption sa ating bansa ay ang election process o yung sistema ng ating pagpili ng mga liderato. Kung napakinggan ninyo yung content ko no sa nakaraang araw, so ibinabahagi ko sa inyo kung ano ba ang pinaka sanhi ng problema ng corruption sa ating bansa. So, yun, pino-point out ko na ang pinaka-problema or pinakasanhi mismo ay ang election process natin. So, bakit nasasabi ko or masasabi natin na ang election process ang pinaka-sanhi ng problemang ito? Okay, unang-una, hindi tayo naglagay ng stiff requirements sa mga pwedeng kakandidato. So, nalalaman natin na simula pa na itinatag ang ating 1987 Constitution, nakasaad doon kung marunong magbasa o magsulat ang isang citizen, pwede na siyang magiging kandidato. Okay. Titingnan natin sa mga pribado or kahit anong mga institusyon, lalo na kung maghanap tayo ng trabaho, alam natin na hindi sapat na marunong lang magbasa o susulat ang kailangan. So, dapat ganun din sana sa pagpili ng mga kandidato. So, dapat hindi tayo nag-stick doon. Dapat meron din tayong ginawang changes or improvement no, sa ganun na requirements. Okay. So, pangalawa, si kahit sino pwedeng tatakbo o magpapili. So, alam natin na kung sa ganitong sistema, marami sa mga pwedeng kakandidato na hindi masasabi natin na hindi qualified, pero dahil gusto nila, pwede silang magiging kandidato. At yun yung masaklap dahil sa ngayon, marami sa mga Pilipino ang hindi tumitingin no, sa kanilang character or sa personalidad ng isang kandidato, kundi sa pera na kanilang inaalok. Okay, so kung ganito ang sistema na ating susundin na kahit sino ang pwedeng kakandidato, malabo tayo na makahanap ng karapat-dapat na mga pinuno. Dahil sa ngayon, kadalasan ng mga tumatakbo sa kahit anong posisyon sa ating gobyerno, basta may pera, sila ang mananalo. Pero kung mahirap, kahit pa mabuti ang kanilang puso at kanilang layunin sa pagtakbo ng posisyon sa gobyerno, talagang hindi sila mananalo. Okay. So, pangatlo, walang character investigation. Alam natin na sobrang mahalaga na alamin ang karakter ng isang tao. So, alam natin na ito yung ginagawa ng mga pribadong mga kumpanya bago sila magtanggap ng mga empleyado. Bakit hindi natin ginagawa? Or bakit hindi ito in-establish sa ating bansa para sa mga kakandidato sa kahit anong posisyon? So mga kababayan, sobrang mahalaga na alamin ng COMELEC o yung mga authority na hindi lahat na kakandidato ay pwedeng pahintulutan. Dapat
ma-check ang kanilang character or personal background para maiwasan ang mga tao na hindi mabuti o hindi maganda ang kanilang reputasyon. Okay. So pang-apat, dapat hindi pinapagastos ang mga kandidato tuwing eleksyon. Sa ngayon, napapansin natin na sobra-sobra ang ginagastos ng mga kandidato. Hindi naman masama nagagastos, lalong-lalo na sa personal nila na pangangailangan like pamasahe, pagkain, so kailangan nilang makagastos. Pero sa mga nangyayari ngayon na pursige ang mga kandidato na gagastos para sa kanilang tarpaulin, advertisement, at lalo na pagbili ng boto, ito ang isa sa mga rason kung bakit mapipilitan silang babawiin ang mga nagagastos nila. Okay, mga kababayan, merong sapat na pundo ang ibinigay ng ating gobyerno sa COMELEC. Bakit hindi nila binigyang pansin ang ganitong problema? Alam natin na bawal ang vote buying, merong limit sa paggastos, pero alam natin na hindi ito naipatupad. Okay, itong mga bagay o itong mga provision na tinutukoy ko ngayon, kung ito ang ating ipapatupad, alam ko na pwedeng magbabago ang magiging resulta sa darating na mga halalan. Kung hindi natin i-allow ang current na sistema na magpatuloy. Mga kababayan, alam ko na hindi ito madali. Kailangan ito ng sama-samang pagkilos ng mga mamamayan. Kaya ipinaabot ko sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo ang mensaheng ito, yung iniisip ko na pwede nating gawin. Kasi alam ko na kahit ilang eleksyon pa ang darating o gagawin natin, kung hindi babaguhin ang ating sistema sa pagpili ng mga kandidato, walang pagbabago na mangyayari sa ating bansa. Itaga niyo yan sa bato. Kaya tayo na mga mamamayang Pilipino ang makapagbago sa ating bansa. Nasa ating mga kamay ang tunay na kapangyarihan. Kaya ako ay nananawagan ng pagkakaisa para sa pagkamit ng tunay na pagbabago para sa kinabukasan ng ating bansa at para sa kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino. Kung sangayon kayo, pwede ninyong i-share itong aking mensahe. At kung meron man kayong mga katanungan o mga komento, just enter it below and we can talk about it next time. So maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig. Have a nice day.